Yung pagbalik ko sa May, kailangan yung pagbabasa mo may improvement, may pagbabago. Kasi pag sa May, malapit na yung katapusan ng school year. Kaya dapat gusto ko makita naman yung improvement. Para, para sa'yo yun, di para sa akin. Para sa'yo naman yun, Madi. Sabi ko sa'yo, pag hindi maayos yung pag-aaral mo, sino ang lugi? Hindi ako. Ikaw. Hindi si Mami Ruth, hindi si Dada, ikaw. Si Dane maliit pa. Kaya, umayos ka, mag-aaral, makinig. Kung umayos-ayos ka, maghanap tayo ng kasama mo. Kung hindi ka umayos, mag-isa ka ulit next year. Mag-usap tayo. Makinig ka sa mga sasabihin ko, ha? Opo. Tapos, ilagay mo sa, huwag mong kalimutan yung mga sasabihin ko dahil para sa'yo to. Opo. Para makatapos ka ng pag-aaral, para matutunan mo kung paano gumalaw sa bahay, yung mga gawain sa bahay, yung pagluluto, paglilinis, pag-ayos sa sarili mo, importante yun. Kailangan malinis ka sa sarili mo. Diba sabi natin, diba umaga naliligo ka bago ka pumasok sa school. Pag uwi, magpalit ng damit. Ayos mo tumulong sa bahay, gumawa ng assignment. Tapos makahugas bago matulog. Maghugas ng katawan bago matulog. Para meron ka namang damit na pantulog. Yun ang malinis sa katawan. Yung ngayon, yung sa school naman, dapat malinis yung mga damit mo. Kaya ikaw din naman ang naglalaban ng damit mo. Kaya malinis yun. Yung backpack mo, laging malinis dapat yun. Hindi puno ng basura. Yung hindi kailangan, alisin para hindi masyadong mabigat. Alagaan ang bag para hindi tayo laging bumibili ng bag. Kung inaalagaan mo yung bag mo, din natin kailangan bumili ng bag palagi. Pwede tayong bumili ng bag para sa mga kapatid mo. Nakasave tayo ng pera kung inaalagaan mo yung bag mo. So, imbis na ibili natin ng bagong bag mo, pwede tayong bumili ng bag ng mga kapatid mo, padala natin doon. Tama? Ayaw mo ba nun? Kaya yun, makinig ka kasi. Laging makinig. Tapos pag nagsasalita, hindi ka dapat sumasabay. Makinig ka muna. Kasi pag nagsasalita ka, hindi mo narinig yung sinasabi ni Mami Ruth. Kasi nagsasalita ka, di syempre hindi mo narinig. Pag tapos na siya, tsaka ka sumagot. Okay? Hindi ka naman katulong sa bahay. Hindi ka katulong. Kasi parte ka naman ng pamilya, di ba? Hindi ka naman katulong Pamilya ka naman, anak naman ang turing namin sa'yo. Kung bibilhan ka ng damit, kung bibilhan si Dane ng damit, bibilhan ka ng damit. Kung meron akong bibigay kay Dane, magbibigay din ako sa'yo. Parang hindi ka naman katulong, pero ang pamilya, tumutulong sila lahat sa bahay. Ang iba lang kasi sa'yo, marami ka pang hindi alam na gawin. Kaya yun ang tinuturo pa sa'yo. Parang yung tamang pagwalis, yung tamang paghugas, mga ganun. Itinuturo sa'yo yun para matutunan mo yun. Pero hindi ibig sabihin, katulong ka naman sa bahay. Marami kang ang oras maupo. Marami kang oras mag-cellphone noon. Pero ngayon, wala ka ng cellphone. Marami kang oras magpahinga. Pag pagod ka sa Sabado, natutulog ka naman. O Linggo, ganun din. O pag nandun ka sa simbahan, makinig ka sa pastor. Para may matutunan ka sa simbahan. Di ba ganun yung ginagawa nyo pag nagsisimba kayo? O di makinig ka doon. Kung minsan meron kang hindi maintindihan doon,
okay lang yun. Pero at least kung ano yung naintindihan mo, matututunan mo yun. Pagdating sa bahay, di ka naman katulong. Pero ito kasi, ako, parte ako ng pamilya. Pero ako, nagluluto ako. Naglilinis ako, naghuhugas ako, naglalaba ako, nag-aayos ako ng bahay. Ganon ang taos, ang pamilya, di ba? Kaya tayo, isang pamilya, tulong-tulong tayo doon. Hindi ibig sabihin na maglilinis ka, ginagawa ka ng katulong. Hindi naman ganun eh. Mas marami kang upo kaysa sa trabaho. Pero gusto ko naman, walang problema. Gusto ko lang, pag yung ginawa mo, maayos. Yun lang yun. Pag sabi mo hugas, maayos yung paghuhugas. Tapos walang problema na yung maupo. Ipagagalitan ka talaga. Hindi, pagagalitan ka kung nakaupo ka lang, tapos yung hinugasan mo, hindi maayos, makalat. Kaya pagagalitan ka talaga. Tapos dudublehin mo pa. Kasi nung kawawa, ikaw. Okay? Pag may kailangan, sabihin. Paano namin malalaman? O parang ganun. Yung project mo na yun, hindi mo ginawa dahil wala kang color, pero hindi mo sinabi. Sino ngayon ang walang grade? Ako o ikaw? Kung hindi mo ginawa dahil wala kang ibang materialis, tapos bagsak ka, sino ang bagsak? Ako o ikaw? Sino ang may kasalanan? Kailangan magsabi. Paano malalaman kung hindi mo sasabihin? Marami nang sinabi sa'yo, Mali, dapat alalahanin mo yan. Pag may sinasabi kasi ilagay sa utak ba? Parang yung pag-aaral, ilalagay sa utak. Pag may sinasabi, ilalagay sa utak. Pag nahihirapan ka, anong gagawin mo? Pag-aralan mo yun. Ulitin mo ng ulitin yun. Ano yung mga tinuturo ni Teacher Betty? Ano yung pronoun? Ano yung noun? Tapos, ginawa mo, abay, mali. Ulitin mo. Kung doon ka natututo pag inuulit-ulit. So, yun yung nakagandahan, Mali, ng may notebook ka na may sinusulatan ka. Tapos, pag may sinuturo babalikan mo. Pag may binigay sila, may kinopya ka sa school. Ano ba yung pinag-aralan namin ngayong araw? Pag wala kang assignment. Tapos, ano yung pinag-aralan, natapos mo na yung assignment mo. Tapos, isipin mo ano yung pinag-aralan namin kanina. Tapos, tingnan mo yung notebook mo para ma-remind ka ano ba yung Tagalog nun. Para maalala mo. Pag nakalimutan mo, tingnan mo yung sinulat mo. Oo nga pala, ito yung pinag-aralan namin. Ano pala yung layers of the earth? Pwede, nakalimutan ko Anong gagawin mo? Babasahin mo yung tinuro kanina. Para bukas, pagpasok mo sa school, maalala mo yung tinuro kahapon. Kasi ang ituturo bukas, parang tuloy din ng tinuro kahapon. Kung hindi mo alam yung tinuro kahapon, paano mo matuturo ngayon? Mawawala ka sa lesson. Kaya kung tapos ka na sa assignment, magre-review ka. Ang tawag na nila review. Para pag-aralan mo ulit kung ano yung tinuro ngayon. Tapos bago mag-exam, pag-aralan mo yung kung ano yung buong tinuro sa buong period. Pag araw-araw, kung ano yung tinuro kahapon, yun ang pag-aaralan mo. Para naman may mapasok sa utak mo. Para hindi kita balik sa grade 1. Naku. Ano na akong ibalik ka sa grade 1 Gusto mo bumalik sa grade 1 Mali? Kahit ibalik kita sa grade 1, pag aaralin kita hanggang sa matapos ka, babalik lang kita sa grade 1 para matuto ka ng mabuti. Matuto ka magbasa. Para matuto kang magbasa. Kasi kung ano yung makikita namin na napag-aralan mo ngayon, doon natin ibabase sa, alam mo, pagkatapusan ng taon, doon natin malalaman kung kaya mo pumasok sa grade 9.
Kung hindi mo kayang pumasok sa grade 9, ibabalik kita kung saan ka, hindi mo kung saan mo kailangan. Kasi kahit ilagay kita sa grade 9 sa susunod na taon, kung hindi mo pa rin alam yung mga nouns at saka pronouns, ano yun sa Tagalog? Pangalan. Pangalang pambalana, pangalang pantangi. At saka yung ano din, hindi niya din alam yung when, where, what, how. Kung hindi mo lahat alam ang mga yun, Hindi niya alam. ay sayang lang tayo ng taon. Kailangan kitang ibalik sa grade 6 o sa grade 4. Kaya ayusin mo. Kailangan, Madi, pagbalik ko sa May, Madi, makikita ko yung alam mo yung improvement na sabi nila. Alam mo yung pagbabago. Dapat pagbalik ko sa May, makikita ko na may kusang loob ka na. Mayroon ka ng kusang na loob na gumawa ng gawaing bahay. Hindi ka laging sinisigawan na, Madi, gawin mo to. Madi, hindi maayos yung paggagawa mo nito. Tapos dapat nakita ko pagbalik ko sa May, maayos yung paghugas mo, maayos yung paglinis mo, maayos yung damit mo, malinis. Mga sapatos mo, naalagaan. Bag mo, maalaga. Yung bag mo dapat malinis lagi. Ayoko nang marumi. At saka may laging makikita Tapos, sa ano. pagbalik ko, dapat nakikita ko na yung paggalang mo sa mga matatanda, naayos na yun, hindi na kailangan sinasabi. Ilan po nang bibilangin natin? February, March, April, May, 4 na buwan. Dapat nakita ko na alam mo nang maging rumispeto. Hindi na kailangan, Madi, hindi ka nagmano sa akin. Madi, hindi ka na nagmano kay Pasto. Madi, hindi ka nagmano dun sa matandang yun. Kausap mo. Dapat alam mo na yun. Yung pagbalik ko sa May, kailangan yung pagbabasa mo, may improvement, may pagbabago. Kasi pag sabi, malapit na yung katapusan ng school year. Kaya dapat gusto ko makita naman yung improvement. Para, para sa'yo yun, di para sa akin. Para sa'yo naman yung Madi. Sabi ko sa'yo, pag hindi maayos yung pag-aaral mo, sino ang lugi? Hindi ako. Ikaw. Hindi si Mami Ruth. Hindi si Dada. Ikaw. Si Dane maliit pa. Kaya umayos ka. Mag-aaral. Makinig. Kung umayos-ayos ka, maghanap tayo ng kasama mo. Kung hindi ka umayos, mag-isa ka ulit next year. Kaya mo? Kaya mong gawin yung mga sinabi ko? Opo. Thank you po sa mga payo niyo. Mag-aral po ako ng mabuti. Very good. Aasahan ko yan, ha? Opo.